Good morning. Medyo nagbibinataho ako. Pasensya na kayo. Okay, so pwede mo bang pakitingnan niyo yung tao sa kanan ninyo? Ayan. At ngitian po ninyo. Ay, hindi pala nakatingin, ano? Kasi mali. Oh, take 2. Sige nga ho, magtingin lang kayo at mangitian. Ayan. Alright. So, magandang umaga po sa inyong lahat at nais po nating i-welcome ang ating tatlong bisita ngayon, si Crispiniano Fernandez. Pwede po bang pakikaway-kaway dyan at pakitayo? Pakitayo po to be recognized. Ayan, welcome po. At kasama din natin si Mary Ann Kiminales. Tama po ba yun? Ayan, si Mary Ann. At saka si John Fernandez. Pakitayo po, John. Ayan, welcome po kayo. God bless you po. Sige po, makakaupo na po kayo. Thank you. At salamat din doon sa nag-imbita. No? Sana hindi na nagloloko ang ating... kanina po, nag-testing kami. Okay. Yan. Life After Death series. Tayo po ay nasa ika-6 na bahagi na. At ito pong ika-6 na bahagi ay hahatiin ko sa 2 bahagi. No? Part A at saka Part B. So next Sunday po ay Communion Sunday, kaya si Pastor Ed ang ating mapapakinggan. And on the second Sunday, yung Part B po nito. Kasi nakita ko medyo mahalaga pong talakayin yung saan ba nagsimula? Paano ba tayo nagkaroon ng kaisipan na kapag namatay ka, ay immediately sa langit ang punta mo? Bakit ba tayo nagkaroon ng ganong kaisipan? At titingnan po natin yung pinaka-part B po yun. No? So, para po sa aming mga bisita at para na rin sa ating lahat, ang ating pong tinatalakay ngayon ay ang life after death. Yung bang pagkamatay mo ay may buhay ba na walang hanggan? Ang common understanding ng mga tao, mapa Christian man or maging ibang denominations, ay pag namatay ka, immediately punta ka sa langit. No? Kung ikaw ay mananampalataya. Sa iba naman, kung ikaw ay mabait, punta ka sa langit. Pero pag salbahe ka, sa impyerno. No? Sa iba naman po, pag ikaw ay hindi mananampalataya ni Kristo, pag namatay ka, diretso ka sa impyerno. At meron din ng paniniwala na pwede kang ipanalangin ng mga kamag-anak mong buhay. Kaya sa purgatorio ka muna. Doon ka muna at habang ipinapanalangin ka, baka sakaling ma-qualify ka papunta sa langit. So may ganun din ng mga paniniwala. So iba't iba. Kaya maganda na mismong sa Biblia ang ating pong maging basihan para ano ba talaga. Pag namatay ka ba, diretso ka sa langit kung ikaw ay mananampalataya. Kung hindi naman, diretso ka sa impyerno. Or may purgatorio ba? No? At or pag namatay ka ay magiging alabok ka lang. Yung katawang lupa ay magiging alabok, babalik sa lupa, at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos. No? At pagdating ng takdang panahon, ikaw ay bubuhayin muli ng Diyos, maging mananampalataya ka man or hindi, bubuhayin kang muli ng Diyos, at pagkatapos, yung pong espiritu ay babalik sa iyo, at ikaw ay mabubuhay for eternity. So, ngayon po ay tinatalakay natin sa ika-6 na bahagi ay ano bang mangyayari sa isang mananampalataya. So, this is part A and part B. And then the last topic po natin ay ano ang mangyayari kung ikaw naman ay hindi mananampalataya. And of course, ang ating pong basihan ay ang salita ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, ay mabuksan ang ating mga isipan at magkaroon tayo ng kaliwanagan sa kanyang mga salita. Dahil ito ho ang gagabay sa atin
habang naririto tayo sa lupa, kung ano ang ating dapat gawin. At hindi po tayo maligaw. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng lupa, na siyang sumulat ng mga nakasaad sa Biblia, kami po ay lumalapit sa iyo. At humihingi ng iyong gabay, humihingi ng iyong patnubay. Tulungan mo po kaming lahat mula po sa akin na iyong lingkod at tagapaghatid ng iyong mga salita. Hanggang sa aking mga kapatiran na nakikinig sa mga oras na ito dito sa loob ng simbahan or via online. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na nais mo na kami ay mabuksan sa katotohanan. Nais mo kaming turuan at ito rin po ang desire ng aming puso. Kaya tulungan mo po kaming lahat, aming Ama, sa umagang ito. Kung aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. So, ang ating pong tatalakayan, as I have said, Part 6A, the resurrection of the just. So pag sinabi natin the resurrection of the just, ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya. Or in other terms, pagkabuhay ng mga believers, ng mga born-again Christian. So yan po yung ating tatalakayan. So pangkaraniwan po, katulad ng sinabi ko kanina, kapag ang isang tao ay namatay, ang isip ay sa langit agad ang punta. No, yan po yung common understanding ng maraming tao, maging mga mananampalataya po. At dahil doon, hindi na masyadong binibigyan ng masusing pansin at malalim na pag-aaral kung yun nga po ba ay totoo or hindi. No? So, kaya minabuti po natin na ito ay ating pag-aralan at suriing mabuti sa abot ng ating makakaya kung ano nga po ba talaga ang itinuturo ng Biblia. While going to heaven, when we die, is the common mainstream Christian understanding, it does not appear to be an accurate one, even following the resurrection. So for the past several Sundays na po, ay na-establish na natin sa scriptures na kapag ang isang tao ay namatay, mananampalataya man o hindi, ang kanyang katawang lupa ay babalik sa alabok. At ang Espiritu ay babalik sa Diyos. Nakita ho natin sa mga una nating pag-aaral na ang tao nang siya'y nilikha, galing siya sa alabok, galing sa lupa. Walang buhay. Pero nung siya po ay hiningahan ng Diyos, no, inilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu, yung pong lupa na yon at yung pong Espiritu na yon, nung nag-unite sila, siya ay naging human being, naging tao. Sa madalit salita, sa magkahiwalay, pagka sila ay magkahiwalay, parehas silang walang buhay. Which means yung lupa, wala po talagang buhay. No? Hindi siya human being. Yung spirito naman po ay walang expression ng human being hanggat hindi siya na-unite doon sa lupa, doon sa alabok. So doon lang po naging tao ang tao nang ang lupa at ang hininga ng Diyos ay nagsama. At nakita ho natin for several Sundays na-establish na natin in the scriptures na kapag namatay ang tao, hihiwalay ang kanyang katawang lupa at ang espiritu. Ang katawang lupa ay babalik sa alabok at ang espiritu ay babalik sa Diyos. At kung magkaganito po, ang ibig sabihin, hindi diretso sa langit. Hindi diretso sa impyerno. Pero na-establish din ho natin for the past several Sundays na meron pong resurrection. Ibig sabihin, bubuhayin siyang magmuli sa tamang panahon na itinakda ng Diyos. At ang pagbuhay sa kanyang magmuli, i-unite ulit yun at pabubuhay siya magmuli. Mauuna ang mga mananampalataya and after 1,000 years, ay siya ka naman po bubuhayin yung hindi mananampalataya. Yung po mga mananampalataya ay bubuhayin muli para sila ay gantimpalaan ng Diyos ng tinatawag po nating resurrection. At ang mga hindi po mananampalataya ay bubuhayin muli after 1,000 years na nabuhay yung mga mananampalataya to face judgment.
Kasi hindi naman po pwedeng husgahan yung alabok at yung espiritu na magkahiwalay. So para sa isang hindi mananampalataya, para harapin niya kung ano ang karampatang husga ng Diyos sa kanya, kailangan meron po siyang consciousness. Kailangan tao siya. No? And then he will face the judgment of God. So kaya yung dalawang huling bahagi po natin ay ano ang mangyayari sa isang mananampalataya pag siya'y nabuhay na magmuli. At yung ikahuling bahagi po ay ano ang mangyayari sa isang hindi mananampalataya kapag siya ay binuhay na magmuli. So, pag-usapan po natin yung the resurrections, ang muling pagkabuhay. In Hebrews chapter 6, verses 1 to 3, ang sabi po dyan, therefore, sabi nung sumulat ng Hebrews, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washing, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And this will do if God permits. So, dito po sa mga talatang ito ay makikita natin from the point of view ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong tungkol sa resurrection of the dead ay isang elementary doctrine. Sang-ayon ito dun sa sumulat ng Hebrews. Bagamat ito po ay kinukonsider as elementary doctrines ni Kristo nung sumulat ng Hebrews, but still until now, marami pong ang mga tao, ang goal nila sa buhay ay makarating sa langit. Kaya ito po ang tinitingnan nilang hope. Ito ang tinitingnan nilang pag-asa. Na kahit naghirap ako sa mundong ito, nagkasakit, ako ay namighati, ako ay namroblema, pero hindi bale pag ako'y pumanaw, immediately ako ay papanik sa langit. Wala po yung, kumbaga hindi po masyadong binibigyan ng pansin yung resurrection. Ang isip po, ang goal is makarating ako sa langit. Pero tingnan ho natin ang sinulat ni Paul. Or rather, sinulat po sa Acts. No? Ito po ay sinulat ni Dr. Luke. Sabi dyan sa Acts 23, verse 6, now when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial. Sa senaryo pong ito, may dalawang grupo ng mga religious leaders. Ang isa po ay Sadducees at ang isa ay Pharisees. Yung mga Sadducees po, hindi sila naniniwala sa resurrection. Hindi sila naniniwala sa life after death. Ito po ay dahil sa impluensyado sila ng mga Greek. While yung mga Pharisees po ay naniniwala sila sa life after death. Naniniwala sila sa resurrection. Now, si Paul was under trial dahil si Paul po ay naniniwala sa resurrection. Dahil si Paul ay isang Pharisee. Sabi nga, he is the Pharisees of the Pharisees. At dito nakita natin sa mga talatang ito na ang pag-asa ni Paul ay hindi po yung makarating siya sa langit. Ang pag-asa ni Paul ay nandoon sa muling pagkabuhay. Sabi niya po dyan, it is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial. In Acts 24 verse 15, it says, having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust. So here it is clearly stated na both
unjust and the just will be resurrected sa tamang panahon. At ito po yung kanilang hope. The hope that they have is not to be in heaven when they die, but the hope that they have is that they will be resurrected from the dead, even if they die. So ang focus ng hope nila is not in heaven. While so many Christians today, ang kanilang hope is heaven. Pero mismong si Paul po ay nakita natin na ang kanyang hope is in the resurrection, not in heaven. Why is that so? No? Mamaya po makikita natin. So the good news is not about going to heaven. The good news is that we are saved from death through the resurrection to come. Because heaven doesn't mean anything if we are not resurrected. Wala pong saysay ang langit kung walang resurrection. Bakit to? Kasi pag namatay ka at hindi ka ni-resurrect, mananatili ka lang patay. Mananatili ka lang alabok at ang Espiritu ay hindi babalik sa iyo o hiwalay sa iyo. So kaya it doesn't make any sense if you put your hope in heaven, not in the resurrection. Kaya po ang hope ni Paul is in the resurrection, not in heaven. Sa pagpapatuloy po natin ay maiintindihan natin bakit hindi heaven ang focus nila. Ang focus nila is the resurrection. It's not heaven. In Daniel chapter 12 verse 1, it says, "At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book." Unawain nun natin itong mga talatang ito, especially the highlighted words. Sabi diyan, "But at that time your people shall be delivered." Kung ikaw ay namatay at napunta ka sa langit right after you die, napunta ka na sa langit. Nasa langit ka na. Bakit ka pa kailangang i-deliver from heaven? If you are in heaven already. No? So, kaya sabi diyan, "But at that time your people shall be delivered." Sino daw po yung mga tao niyon? "Everyone whose name shall be found written in the book." And alam na ho natin na pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, ikaw ay nagtiwala, nanampalataya at nagtiwala sa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya sa iyong buhay, then your name will be written in the book of life in heaven. No? So, kaya kung ang theory natin, immediately after you die, you are already in heaven, why is there a need for you to be delivered? So, ibig sabihin, no, kaya ka i-deliver kasi nandoon ka. Ikaw ay namatay at naging alabok at espiritu mo ay bumalik sa Panginoon, then you will be delivered from where you are. Paano ka madi-deliver doon? You will be resurrected from the dead. Para matanggap mo yung reward ng Panginoon. Ngayon kung nasa langit ka na, saan ka pa i-deliver? You have been delivered already, if that is the case. So ito po yung ibig sabihin ni Daniel dito. Let's move on to verse 2. "And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake." No? "And many of those who sleep in the dust." Tandaan niyo po, in the previous study natin, pagka sinabi yung sleep, hindi po ito yung natutulog, kundi ito po ay word na ginagamit para sabihin namatay yung isang tao.
So, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. So, ibig sabihin, may resurrection talaga. Ibig sabihin, babalik ka talaga sa alabok. Ang tao babalik talaga sa alabok. Kasi, sino po yung natutulog dito o yung patay dito, nagigisingin muli? Kung gising ka na. Now, take note, sabi po dyan, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So, meron daw pong mga bubuhayin magmuli to everlasting life, at merong bubuhayin muli to shame and everlasting contempt. So, clearly, dito makikita ho natin, there are two groups of people na bubuhayin muli. The one that will be resurrected to everlasting life, alam na ho natin yon, ito ay ang mga mananampalataya. The group that will be resurrected to shame and everlasting contempt, yung hindi mananampalataya. Clear? So, uunawain ho natin kung ano yung everlasting life na yon at saan gagawin yon. Saan yon? Saan niya i-spend yung everlasting life? Kung siya ay bubuhayin muli to everlasting life, saan niya i-spend yung everlasting life na yon? Is it here on earth or is it in heaven? Yun naman pong mga hindi mananampalataya, sabi diyan, bubuhayin muli sila to shame and everlasting contempt. So, ibig sabihin, yung everlasting life, yun ang, kumbaga po, gantimpala doon sa mga mananampalataya. Sa madalit salita, yung pong shame and everlasting contempt, yun naman ang parusa doon di sa mananampalataya. Madaling intindihin po yung everlasting life, pero yung kaparusahan na shame and everlasting contempt para doon sa hindi mananampalataya, yun ang medyo kailangan nating intindihing mabuti para alam natin kung saan talaga pupunta ang mga hindi mananampalataya na pumanaw pagdating ng panahon, no? So, sa next Sunday na ho natin, itatalakayin yon. Kasi yun yung topic natin. Babalikan natin yan kasi yan po yung topic natin doon sa ano ang mangyayari doon sa mga hindi mananampalataya na ni-resurrect ng Panginoon. No? Sang-ayon dito kay Daniel, sila ay binuhay na magmuli to shame and everlasting contempt. We will deal with that pagdating doon sa huling Sunday natin. Verse 3, and those who are wise shall shine like the brightness of the sky above. And those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever. Okay? Now, in Isaiah 26, verses 19 to 21, no, sabi diyan, your dead shall live. Their bodies shall rise. So, yung pong mga namatay, mabubuhay na magmuli. At sabi diyan, yung kanilang katawang lupa shall rise. So, ibig sabihin, no, meron talagang resurrection. May mabubuhay talagang magmuli. Ito pong scripture na ito ay nagsasabi sa atin na pag namatay ka, hindi totoo na diretso ka sa langit. Pag namatay ka, bubuhayin kang magmuli. Diba? Ang iyong katawang lupa ay babangong muli. So may resurrection po. Kaya sabi niya dyan, you who dwell in the dust. So babalik ka talaga sa alabok. Ang isang tao pag namatay, babalik talaga sa alabok. You who dwell in the dust, awake and sing for joy. And so therefore, ang isang tao po na namatay, bumalik sa alabok at binuhay na magmuli, that's the only time that he can sing for joy.
Meron ho tayo kasing paniwala na kapag namatay ka at mananampalataya ka, pag-akyat mo sa langit, magpupuri ka na sa Diyos. Meron ho tayong paniwala na yung mga namatay na mananampalataya sa mga oras na ito ay nasa piling na sila ng Diyos and they are singing for joy and worshiping the Lord. But in the scripture, it's clearly stated na yung mga namatay ay bubuhayin muli, ang katawang lupa ay babangon mula sa alabok at doon pa lang sila magpupuri sa Diyos. Sabi diyan, for your dew is a dew of light, and the earth will give birth to the dead. And the earth will give birth to the dead. That's resurrection. Di ba? That's resurrection. Verse 20, come, my people, enter your chambers, and shut your doors behind you. Hide yourselves for a little while, until the fury has passed by. For several times na po ay binabanggit natin at binasa po natin ito sa 1 Corinthians na ang isang tao po pag namatay, bubuhayin muli. At ang unang bubuhayin muli, no, ay yung pong mga namatay, siyempre. Paano yung buhay? Ang sabi sa atin, ira-rapture sila. So, mauuna pong bubuhayin muli yung mga namatay na mananampalataya. And then, tapos yung pong mga buhay, ira-rapture sila. Kailan ho ito mangyayari? Ito po ay mangyayari dun sa huling ikapitong taon bago magbalik ang Panginoong Diyos. Okay? 7 years. Huling 7 taon, mangyayari po yon. So, yung first 3.5 months, nung huling 7 taon bago mag-second coming, yung 3.5 years, there will be peace on earth. People are not aware that the one ruling is the Antichrist. So, si Antichrist po ay magpapanggap na siya ay para sa kapayapaan, lalong-lalo na po sa para sa kapayapaan ng Israel. Ang Israel po simula ng naging bansa hanggang ngayon hindi nakaranas ng talagang payapa sila. Dahil gera hanggang ngayon. Talagang sabik na sabik ang mga Israelita na sila'y makaranas ng kapayapaan. At darating po yung time na yon na si Antichrist ay mag-o-offer ng kapayapaan sa Israel at makikita ito ng mga Israelites na ito ay genuine. Pero it will only last for 3.5 years. After the 3.5 years, si Antichrist ay magsasabog na ng lagim. Kasi, i-require niya na, especially the Jews, na siya ay sambahin. Na siya ay kilalanin as Diyos. Na hindi ho gagawin ito ng bayang Israel. Hindi sila sasamba kay Antichrist at hindi nila kikilalanin si Antichrist as Diyos. Kaya doon po magpupuyos ang galit ni Antichrist. Ito, todo niya ngayon ang lahat ng galit niya sa bayang Israel. Okay? Now, at this point in time, mga kapatid, doon po mag-occur ang rapture of the church. Kaya, doon sa ating mga nakaraang pag-aaral, ang mga mananampalataya, katulad po natin, pwede tayong dumanas ng mga tribulation, pero hindi tayo, o ng mga paghihirap o kapighatian, pero hindi po tayo dadanas kahit kailanman ng wrath of God. Because at that point in time, mga kapatid, na wala nang kakampi ang bayang Israel at hindi na nila kaya ang kalaban nila, doon na po papasok ang Diyos.
at isi-save sila. At doon na po ibubuhos ng Diyos ang kanyang wrath. Okay? Nasusundan niyo po ako? Now, pagbuhos ng Diyos ng kanyang poot sa sangkatauhan, uunahin niya munang i-rapture ang mga church, ang Christian church. Uunahin niya munang buhayin magmuli ang mga mananampalataya na mga namatay, at tapos yung umpong mga buhay na mananampalataya ay ira-rapture niya. Aalisin niya muna rito sa mundong ito para hindi sila madamay sa puot ng Diyos. After 3.5 years ulit, doon na po, magse-second coming na. Ibig sabihin, tutungtong na sa lupa ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Yung sa una po, nandoon lang siya sa air. Sasalubungin niya doon ang mga mananampalataya at yung mga nag-resurrect. He will meet them in the air. Now I know you have question in your mind. Nasaan tayo? Nasaan na sila? Yung mga nabuhay na magmuli, na ni-rapture, na kinuha ng Diyos, at saka yung mga buhay na ni-rapture, nasa taas na sila. Diba? Sabi natin that Jesus Christ will be in the air and He will meet the resurrected believers and those that were raptured. Saan sila nandun? Tayo ho yun, mga kapatid. Tayo ho yun. Nasaan tayo? Noong mga oras na yun. 3.5 years pa ho ang tatakbo bago pa mag-second coming. Kasi pagkatapos po noon, pag second coming, at na-save na ng Diyos ang Israel, kasama ho kasi ng Panginoong Jesus na bababa na ang mga mananampalataya to rule and reign here on earth for 1,000 years. Question, nasaan tayo nung 3.5 years? Nasa Bacoor. Ito po ang sagot. Ayan, nasa harapan nyo. In verse 20, sabi diyan, "Come, my people, enter your chambers, and shut your doors behind you. Hide yourselves for a little while until the fury has passed by." So, honestly, hindi ko alam kung ano yung chamber. Kaya pwede nating sabihin, dinala tayo ng Diyos sa langit. I don't know. Yung 3.5 years na yon, nandoon tayo sa chamber or sa room. Makikita ho natin sa Revelation kung ano ang nangyayari, no? Mamaya ho, makikita natin. Kasi dinescribe sa Revelation kung ano ang nagaganap sa panahon na yon habang ibinubuhos ng Diyos ang kanyang poot dito sa lupa. Dahil wala na pong church dito. Na-rapture na. Kasama niya na. Sa Revelation po ay dinescribe kung ano ang ginagawa natin. Kaya nandun po sa resurrection ang pag-asa natin. Nandun po sa resurrection. So, ayan po yung sagot. Hindi ko alam kung minsan may nagtanong sa akin, "Pastor, nasaan na tayo nun?" Relax. Hintayin mo, tatapusin natin ang preaching. No? So yan po, nandun tayo. Nasa chamber tayo. At sabi diyan, "Hide yourselves for a little while until the fury has passed by." Until the fury has passed by. Ibig sabihin, habang ine-execute ng Diyos ang kanyang poot dito sa lupa, kay Antichrist at sa kanyang mga kampon, we are protected in that chamber. Doon tayo dinala ng Diyos. Verse 21, "For behold, the Lord is coming out from His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. And the earth will disclose the blood shed on it, and will no more cover its slain." Han po ang Diyos, sabi diyan, He is coming out from His place
to punish the inhabitants of the earth. Yan na po yung pouring out of God's wrath. Yung poot. Kaya alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon eh. Kayo po na dumadalo every Friday, napag-usapan po natin doon, nung hinuli si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane ng madaling araw, ng Nisan 14. At kasama niya yung mga disciples niya. At nang siya ay nananalangin po doon sa Garden of Gethsemane, ang hiling ng Panginoong Hesus noon ay, sabi niya sa Ama, Father, if it is possible, take this cup away from me. But not my will, but your will be done. Take this cup away from me. Ano po yung cup doon na sinasabi? It is the suffering. Anong suffering po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus doon? Hindi lamang po yung paghagupit sa Kanya at pagpako sa krus at pagpahiya sa Kanya sa publiko. Ang suffering na binabanggit po ng Panginoong Hesus doon is yung pong wrath of God. At ang Panginoong Hesus po ay 3 beses na ipinanalangin yon. The same prayer, balik siya doon, naiiwan si Peter, James, and John. Sabi niya doon sa 3, magbantay lang kayo at kayo ay manalangin. Tapos himiwalay ang Panginoong Hesus, nanalangin siya mag-isa at ang kanyang prayer, Father, if it is possible, take this cup away from me. Take this suffering away from me. He was asking the Father to take away the wrath of the Father. And then bumalik siya, nakita niya si Peter, James, and John, tulog. Ginising niya si Peter, hindi ba kayo makapanalangin kahit 1 oras lang? Nalimpungatan si Peter. So manalangin kayo. Keep watch and pray. Balik ulit siya, nag-pray. The same prayer. Father, if it is possible, take this cup away from me. But not my will, but your will be done. Balik ulit siya, nakita niya, tulog. Madaling araw na po yun eh. No, talagang medyo groggy na yung mga disciples niya. Tapos iniwanan niya, sabi niya, sige magpahinga na kayo dyan. Bumalik ulit po siya 3 beses. And then nanalangin ulit siya, Father, if it is possible, take this cup away from me. Now, maaring sa atin po, walang masyadong kahulugan. Nanalangin lang siya ng 3 beses. Pero sa kaugalian ho kasi ng mga Hudyo, at lalo na Hudyo ang babasa nun, ang ibig sabihin po sa kanila noon, nandoon ang buong puso at buong sinseridad ng Panginoong Hesus. Nang hinihiling niya to take this cup away from me, but not my will, but your will be done. E nung pinag-aaralan ko po ito mga kapatid, nakita ko doon yung willingness ng Panginoong Hesus na siya ang tumanggap ng puot ng Ama. Para wag lang akong tumanggap ng puot ng Ama. And every time mo na maalala ko ito, hindi ko mapigilan na umiyak kasi sabi ko, Lord, nandun yung sinseridad mo, nandun yung willingness mo. Natanggapin yung puot ng Ama na wala ka namang kasalanan. Ako yung nagkasala. Ako yung dapat dumanas ng puot ng Ama. Pero willing ka na tanggapin yon, mapasayo. Huwag ko lang danasin yon. And then, in the last 7 years before His second coming, ano po ang ginawa ng Diyos? Dahil ibubuhos niya na ang puot niya sa sangkatauhang lumaban sa Kanya at nagkasala, binuhay niya muna yung mga patay. At kinatagpo niya doon sa langit, doon sa air. And then yung mga buhay, ni-rapture niya. Inalis niya muna dito. Dahil ayaw niyang dumanas sila ng puot ng Diyos Ama. And then, habang ine-execute niya yung puot niya rito, ang sabi po sa atin dito sa Daniel o sa Isaiah,
Or rather sa Daniel, siya po ay nandoon. O tayong mananampalataya ay nandoon sa chamber niya. If you want to call it heaven, then you call it heaven. Pero ang point ko po is, sinecure tayo ng Diyos. Hallelujah. So that we can be protected from God's wrath. Ibig sabihin, matindi po talaga yung wrath ng Diyos na yon. Wala tayong idea kung ano yon. Pero hindi po ipapanalangin ng Panginoong Jesucristo na alisin sa Kanya yon ng 3 beses kung hindi matindi yun. Matatagalan niya ang hagupit at pako sa Kanya. Pero yung pong wrath ng Diyos, kaya nga, sa ika-4 na saying ng Panginoon habang siya'y nakapako sa krus, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? My God, why hast thou forsaken me? So, ibig sabihin doon, matindi talaga yung puot ng Diyos na yon. Hindi natin kayang ilarawan, hindi natin kayang i-describe. Pero, hindi para hilingin ng Panginoong Hesus na alisin sa Kanya yon kung pwede. At 3 beses niyang hiniling yon. Pero nandun pa rin po yung obedient heart ng Panginoong Hesus. Hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo, Ama, ang mangyari. Kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Kaya tayo nagtatamasa po ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi tayo dadanas ng puot ng Diyos. Sorry po mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos. Ayaw niyang ikaw at ako ay tumanas ng puot ng Diyos Ama. So ano pong makikita natin dito sa Isaiah 26:19-21 na ating binasa? Unang-una po, Isaiah states that we live again when our bodies rise. That's our hope. The resurrection. Takot tayong mamatay. Wala naman ng tao siguro hindi takot mamatay at ayaw nating mamatay, siyempre. Pero ang katotohanan po, whether we believe it or not, or we like it or not, ang katotohanan, darating po kasi yun eh. Kahit naubod ng lakas natin ngayon, darating ang panahon, manghihina ka rin. Kahit anong sigla mo ngayon, darating ang panahon, tatanda ka rin. At walang taong hindi mamamatay. Lahat ho tayo. Pero, ang maganda pong balita ay bubuhayin tayong magmuli ng Diyos. At kapag tayo po'y binuhay na magmuli, kahit na ilang daan taon pa ang lumipas, dahil wala kang consciousness nun, yung pong pagkabuhay magmuli, yung pagkamatay mo at pagkabuhay na magmuli ay parang instantaneous. Hindi ho ba? Kasi pag namatay ka, wala ka ng consciousness. Kaya kapag binuhay ka magmuli, hindi mo alam, 20 taon na lumipas. Parang instant na nangyari. Kasi bigla ka magkakaroon ng consciousness. Eh yung huling consciousness mo, buhay ka eh. Di ba? Kaya pag binuhay kang magmuli, kahit ilang taon na ang lumipas, as if instantaneous yung nangyari na yon. Namatay ba ako? Yung pala, 50 years na ang lumilipas. Pangalawa po, we are not alive in heaven. We are dead in the dust. We are dwelling in the dust. We are not dwelling in heaven. Pangatlo, it is when we awake and come back to life that we sing for joy. When does this all happen? This happens at the time of the wrath when all on earth are judged. Ang apat po, later,
we will see that this resurrection is at the time of Yeshua's return. It appears that Yahweh protects us during this time of wrath, placing us in a safe place, a chamber or a room. It is worth noting that the only wrath mentioned in end times in the book of Revelation is the bowls of wrath. Ezekiel 37, 1-5. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord, and set me down in the middle of the valley. It was full of bones. Sabihin, mga patay, ano po? And he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Then he said to me, prophesy over these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. This brings us back to Genesis, na yung tao po ay alabok mula sa lupa, tapos sinamahan po ng Espiritu ng Diyos at siya'y naging human being, nabuhay siya as human being. Dito po mga buto, ibig sabihin kalansay na, pero ano sabi po dyan? Hiningahan ulit ng Diyos at sila ay nabuhay. So there is resurrection. Si Job, chapter 19, verse 25-26. For I know that my Redeemer lives. Sabi po ni Job. For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God. So mismong si Job, meron pong knowledge ng resurrection. At ang sabi ni Job, makikita niya lang ang Diyos in His flesh. Ang sabi po dyan, when God stand upon the earth. Verse 25, for I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth. Referring to God. And sabi niya, and after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God. He believes in the resurrection. So Job's hope is not heaven. Job's hope is in the resurrection. Kaya, I've been telling you mga kapatid, sa Old Testament po, wala silang concept ng heaven. Ang concept ng Old Testament is resurrection, not heaven. Ang concept po ng heaven ay pumasok lang sa New Testament, and that is what we will be taking up do sa part B ng part 6. Job did not hope for a life in heaven. He hoped for eternal life through the resurrection. Now, let's move to the New Testament. Sabi po sa John 11:25-26, familiar sa ating lahat ang verse na ito. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? So, bakit to tayo naniniwala, mga kapatid, na tayo pag namatay, one day, in God's perfect timing, ire-resurrect tayo? Bakit to? Dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. At bakit po mangyayari yun? Dahil sabi niya, I am the resurrection and the life. Kaya po nung ang Panginoong Jesucristo ay dinakip doon sa Garden of Gethsemane, yung 12 disciples niya, yung isa nagtaksil, pinagkanulo na siya.
Yung 11 po, tumalikod lahat yon. Nawalan sila ng pananampalataya sa Panginoon noong mga oras na yon. Pero nandun pa rin po ang pag-asa ng Panginoong Yesus na sila'y manunumbalik sa Kanya. Kaya't ang sabi niya, after 3 days, I will meet you again in Galilee. Bakit to? Kailangan niya magpakita na nabuhay siyang magmuli para itong mga disciples niya ay bumalik ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Because for a while, nawalan ho silang 12 ng pananampalataya. Ang 11 ay nagsisi, ang isa po ay nalungkot lang. Na walang iba kundi si Judas, kaya siya po ay nagbigti. Si Peter tumangis ng todo. Dahil si Peter po, ang sabi niya, hindi kita pagtataksilan. I will not deny you. At kahit mamatay pa ako, kasama ka. No? Handa akong mamatay para sa iyo. Pero sa kasaysayan po nakita natin, si Peter na nagsabing 2 beses na hindi niya pagtataksilan ng Panginoong Yesus at handa siyang mamatay para sa Kanya, ay siyang unang nagtaksil sa Diyos. Pero si Peter po nagsisi. Si Peter tumangis at nanumbalik sa Diyos. Kaya nung nakita nila sa Galilee, buhay. Totoo ang resurrection na sinasabi sa Old Testament. Kaya mula po noon, tumibay lahat ang kanilang pananampalataya because of the resurrection. And that is our hope na mabubuhay tayong magmuli. 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yun po ang nagbigay ng pag-asa sa atin dahil ang Panginoong Jesucristo mismo ay nabuhay na magmuli. Yun ang nagbigay ng hope doon sa mga disciples dahil nabuhay siyang magmuli. Kaya hindi na sila natakot mamatay noon dahil alam nila, mamatay man sila, bubuhayin silang muli at ang katibayan noon, ang Panginoong Yesus ay nabuhay na magmuli. At nakita ho natin yan, it's proven not only in the scriptures, but it's proven in history that He has resurrected from the dead. Yun ang pag-asa po natin, mga kapatid. Yung resurrection. In verse 11 of Romans chapter 8, if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ano pa pong proof ang gusto niyo, mga kapatid? No? Very famous, sabi diyan, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but what? Have eternal life. So you and I, we have eternal life in Christ Jesus. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Verse 40, John chapter 6, For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Kailan ka daw bubuhay magmuli ng Diyos? On the last day. Hindi po yung pagkamatay mo, may consciousness ka akyat sa langit. John 6:54, Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Now, hindi na matagal yon, yung last day na yon. So Christ, in Hebrews 9:28, so Christ having been offered once to bear the sins of many will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So if you are in heaven already, why are you still waiting?
So, ibig sabihin, wala ka pa sa heaven. That's why you are eagerly waiting for the return of Christ. Kasi kung ikaw po ay namatay at nasa langit na at kasama mo na si Jesus, ba't ka nag-iintay pa? Tama po? Kaya ka nag-iintay, wala ka pa sa piling ng Diyos. Ikaw ay alabok pa. Luke 14:14, and you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. So you will receive your reward at the resurrection, not after you die. Paano pong mangyayari yon? Sabi dito sa 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together. Yun na po yung rapture. Will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. 1 Corinthians 15:20-23, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. 1 Corinthians 15:20-23. In verse 22, for as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Last verse, but each in his own order, Christ the first fruits, then at His coming, those who belong to Christ. Dinig niyo po? Then at His coming, those who belong to Christ. At His coming. 1 Corinthians 15, dami ho nating scriptures, no? Sana po, pagkalis natin dito, wala na tayong agam-agam. Pag namatay ba ako, sa langit ako? O kaya, nasan kaya nanay ko ngayon? Ay mananampalataya yun. Verse 51, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata. At the last trumpet, kailan po tutunog ang last trumpet? Sa second coming. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall all be changed. Kaya ito pong nabubulok nating katawan na ito, papalitan ito ng mga hindi mabubulok. Mabubulok to, kahit anong alaga mo dyan, mabubulok at mabubulok yan. No? Verse 53, for this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. That's eternal life. Do not marvel at this, John chapter 5, verse 28. For an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So maliwanag na ho sa atin, ano? Now let's read Revelation 20, verses 4-6. Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who have been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God. And those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reign with Christ for 1,000 years. You will reign. You and I will reign with Christ for 1,000 years. Kaya nasa ano tayo, mga kapatid? Nasa langit o nasa lupa? Kaya pag sinabi yung to be with the Lord, ang tanong natin, nasaan si Lord? Huwag ho natin i-assume na nasa langit. Dahil pag binasa ho natin, wala siya sa langit.
siya ay naririto sa lupa. Kaya to be with the Lord is to be where He is. At kung nasaan siya, doon tayo pupunta. Nasaan ba siya? Nandito ho sa lupa. For 1,000 years, He will rule and reign. At sino kasama niyang nag-rule and reign? Yung pong mga namatay, na binuhay na magmuli, at saka yung ni-rapture. Yun yung kasama niya. Magro-rule po for 1,000 years. Okay? Sabi dito, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. Kaya po merong second resurrection. This is the first resurrection, no? Yung pong una, binanggit ko na kanina, yung mga namatay na mananampalataya at saka yung ni-rapture. That's the first resurrection. The second resurrection is the resurrection of the unjust. Pag-uusapan natin sa mga susunod na Sunday. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Blessed are you, sabi ng Bible, if you share in the first resurrection. Dito tayo kasama. Over such, the second death has no power. But they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Pero hindi natin ma-imagine, na magro-rule and reign tayo under Jesus Christ for 1,000 years. After that 1,000 years, medyo pakakawalan ng konti si Satan ulit. Mambubulahaw na naman siya. But just for a little while. And then his end will come. And then eternity begins. Yeshua will fulfill the promise for us to enter the promised land. We will be resurrected and gathered. Matthew 24, verse 31, and He will send out His angels with a loud trumpet call, eto po, and they will gather His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Okay, let us summarize a little bit. Are you still with me? Ayaw niyo pang umuwi, nararamdaman ko eh. No? Kaya hindi kayo tumitingin sa relos niyo eh. So, during the millennial reign, ito po ang mangyayari. We will reside there for 1,000 years. Not in heaven. Here on earth. During that time, through Yeshua, the Torah will go out to the nations. Don't you know that during that 1,000 years, ang constitution ng 1,000 years ay the Torah. Yung pinag-aaralan ho natin every Sunday. The nations will be full of knowledge of the Torah. Yahweh will rule through Yeshua, and we will rule under Him. Wow, hindi ko ito ma-imagine eh. There will no longer be any war. Wala nang mananakop sa West Philippine Sea. The nations will be expected to follow the Torah, and Israel will rule over all nations on earth. The main headquarters of God is in Israel, in Jerusalem. And don't you know that when these things happen, King David will be the king of Israel. Babalik si David para maging hari ulit ng Israel under Jesus Christ. Jesus Christ is the head over all, the whole world. Pero ang main headquarters nasa Israel, sa Jerusalem. At ang nakaupong hari doon, si David. Bubuhayin ulit si David eh. At maghahari si David. Talagang apple of his eye. When we enter the promised land, the land will be divided up amongst the tribes. The boundaries are already set. For those of us who are grafted into Israel are as Gentiles, the land we choose to dwell in determines the tribe we become. May nagtanong po sa akin, pagka tayo lang sa kabilang buhay, saan tribe tayo? May mga sumagot, syempre dahil kay Jesus Christ tayo, tribe of Judah.
Hindi po. Ito ang sagot. Nasa Ezekiel 47. No? Basahin natin. Dito ako magtatapos. O wag na. Dito ako magtatapos. Para alam nyo, para ngayon pa lang, pag-isipan nyo na kung saan tribe nyo gusto. Masahin natin, ha? Ezekiel 47, 21 to 23. Ito yung tinatanong sa akin ni Kuya Nestor. Kuya Nestor, ito na yung sagot. Verse 21. So you shall divide this land among you according to the tribes of Israel. You shall allot it as an inheritance for yourselves and for the sojourners who reside among you. Sojourners, hindi, ibig sabihin po nito, mga hindi, mga hindi Israelites. And have had children among you. They shall be to you as a native-born children of Israel. Which means as if they are Israelites. With you, they shall be allotted an inheritance among the tribes of Israel. Verse 23. In whatever tribe the sojourner resides, there you shall assign him his inheritance, declares the Lord God. So, ibig sabihin, pag nangyari na yung 1,000 years reign na yon, and we will reign with Jesus Christ, tayo po ang mamimili kung saan natin gustong tribe. Wow! Pambira naman, pabor ng Diyos yan, ano? Saan nyo gusto? Saan nyo po gusto? May registration. Kasi magsusukot pa tayo. So, kaya nasagot na po ang marami nating katanungan at syempre marami pa tayong katanungan sa ating mga isipan at sa biyaya ng Diyos ito po ay ating masasagot sa mga susunod pang mga Sundays. Tayo po ay tumayo at tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon bago po tayo magsara sa panalangin. Sorry po sa overtime mga kapatid. Talagang hindi ako pwedeng pang 45 minutes lang.